감사합니다. Gen P6 na naman. Hello, welcome sa lesson 2 ng General Physics. Di ko alam. Lesson 2 General Physics ng catch-up. Ngayon, na-lesson na ang vector and scalar quantities. Sunod natin is kung paano mag-add ng vector quantities. Dali lang. Tagdan? Cartesian plane. Tindihan. Palaging tatandaan na ang first quadrant, second quadrant, third quadrant, at fourth quadrant. So, ibig sabihin, yung direction is counterclockwise. Lahat na nasa first quadrant, positive, positive. Lahat na nasa second quadrant is negative, positive. Lahat na nasa third quadrant is negative, negative. And lahat na nasa fourth quadrant is positive, negative. Kasi ito yung X, ito yung Y. Diba? And ito north, syempre, yung nasa taas, north, to east, south, to west. Yan, palaging tatandaan to. Ito ang crucial sa physics. Tignan natin yung mga examples. So, there are 3 cases sa pag-add ng vector quantities. As we know naman, kapag vector quantities, ibig sabihin nito ay meron siyang direction. Kasi vector eh. Vector, ang case number 1 natin are vectors are parallel. So, ito yun. Ito yung ganito. Parallel is yung ganito. Yung hindi magta-touch kahit anong mangyari. So, ibig sabihin yan is magkaparehas na ng direction. So, pag magkaparehas na ng direction, ang formula is R equals to P plus Q. Yung P plus Q, pwede mo mabago yan. Yung P and Q, yun yung sinasabi na ito yung first line, tapos ito yung second line. Yes, equals R. Kahit ganyan lang, okay? So, example is kapag yung line is pumunta ng 5 meters east, then i-travel ulit, kasi yung line nag-travel ulit ng 6 meters east ulit. Ibig sabihin, kung i-graph natin to, Cartesian plane natin is ganito, diba? So, dito papunta tong east. Wala naman sinabing y. So, ibig sabihin, yung line natin is sitting directly dun sa east na line. So, nandito kagad siya. Kunyari ito. Dito siya. Sabihin natin 5 meters yan. Yan. Okay. So, 5 meters. Then, nag-go pa siya ng 6 meters. So, dumara-diretso pa siya for 6 meters. Okay. So, ang gagamitin daw na formula is yung R equals, then we can name this as A line, then we can name this as B line. Yung P and Q, pwede yung bago yan. Ito yun, ito yung reason mo ba. Kung ano yung pangalan ng line, or kung anong pangalan ng gagawin mo doon, kung wala naman sinabi, yun yung ilalagay dito. So, ilalagay natin dito sa A. So, A is, so this will be A plus B. Yes. Okay, so, substitute natin. So, R is equal to, so, A natin stands for 5 meters. So, ibig sabihin, 5. Then, ang B natin stands for 6 meters naman. So, this will be 6. So, yung 5 plus 6 is equal to 11 meters. Then, kung ano pa din yung direction nila dito, so, makikita naman na direction niya pa din ay east. Kasi po, dumiretso lang. Wala naman nagbago sa direction nilang dalawa. So, 11 meters east. Yan. Okay. Yung mga dali pag case 1. So, proceed tayo. Case 2. Case 2 naman natin is kapag perpendicular na. So, once you said na perpendicular, ibig sabihin yan, yan yung may paganyan. Any direction mo yan. Positive paganyan. Meron siya perpendicular. Meaning ng perpendicular is nagkakreate sila ng 90 degree angle. Okay? So, di ba 90 degree angle is yung mga paganyan.
pa ganyan, pa ganyan, ganyan, parang L shape. Yun ang 90 degree angle. So, sabi naman daw dito, kapag perpendicular yung nagagawa ng dalawa mong line, ang gagamitin mo formula is ito. Then, kapag may direction na, ito siya. So, this is for magnitude. Magnitude. Ayun o. This is for magnitude. Meaning lang naman ng magnitude is, this is like yung length. Or parang siya number. Sa numbering to. Number. Okay? Pero pinakagusto sa kanya is length. Ito yung pinakapapakita palagi. Direction nito is yung nakita nyo sa Cartesian angle. Pwede ito maging yung northeast, mga ganyan. Makikita mo yung mga ganyan. Yan yung direction yan. Direction, kung saan nakatingin, magnitude yung length. Okay? And ito yung dalawa nilang formula. Ang tatalakay lang natin is itong magnitude. Yung direction, sa maya-maya na lang. So, example tayo. Okay, so, kunwari, example natin is nagano siya ang 3 meter south. S na lang, S. 3 meter south, then nagano siya 3 meters south, tapos 4 meters east. Kunyari, yun yung, kunyari yun yung given na nabigay. So, ano natin, graph na natin. So, pag sabi south, ibig sabihin niya negative. Diba, negative south, pababa eh. Negative. Tipin lang. Pag sinabing east, sa kanan. So, ibig sabihin na to is positive. Yeah, positive ka. So, ano negative, positive from kanina? Teka natin. South is Y. So, south is Y. So, nasa 4th quadrant tayo. Yun. Kasi sinabi south. So, negative. Then, nag-east. So, positive. O, diba? So, nasa 4th quadrant tayo. Ganun lang. Lagi nyo tatandaan yung X and Y. Tapos, yung mga signs. Okay. Tapos, we know this is the Y. This is the X. Mag-ano yan. Play yan ng big role. Mamaya sa pag-resolve paggamit yung mga ano, ito yung madadali lang. Ito yung easy. Okay, so graph natin. Palaging tatandaan ng graph. Okay. So sinabi daw nag 3 meters south. 3 meters south. So lagyan natin like this is 3 meters. Yeah, 3 meters south. Let's name this line. Wait, let's name this line ano? Line Z. Pabaliktad naman. Line Z. Then, ito naman, si 4 meters out. I'm gonna name this Y. So, pag ganito, ang magiging result ng vector mo dito is pag ganito na, di ba? Tama ba? Yan, pag ganyan. Pag ganyan ang resultant vector mo, this will be your R. It's very familiar kapag nadaanan mo na to, nadaanan na through grade 11 probably. So si Z natin, so si ano magiging Z squared plus then yung Q natin magiging Y, so magiging Y plus. Ito. So si ano, so substitute tayo. Z squared is 3 squared. Then, ang Y naman. Hindi na nalagay yung number. 4. Yan, yan. So, hanapin natin si R. So, solve for R. 3 squared is equal to 9. 4 squared is equals to 16. Okay? So, pag-add natin silang dalawa. 25. Then, ano ang square root ng 25? 5. Okay? Then, sabi mo naman, ito na yung magnitude natin. 5 meters. Yun na yung, ano, yung direction, yan na. Then, sa component method na natin makita yan. Tayo case 2, case 3 tayo. Case 3, ito naman ay
ito lang. Pag sinabi naman anti-parallel, ibig sabihin, magkakita na. So like, may pumunta dito, at may bumalik. Okay? Kung magsusulat ng line ha, hindi siya yung, kunyari like, hinanap mo siya pataas 5, then may nakita ka pang 3 meters to the east naman. So ibig sabihin dito ako nagsimula. No, okay? Huwag nyo gawin yun ha. So pag sinabi 5 meters, kung ano yung head ng first line, doon ka din mag-add. Doon ka magsimula. Okay? Parang yun yung parang naging starting point mo para sa next line mo. Okay? Not unless may sinabi na like, he went 5 meters up. Di ba? Tapos may kaibigan din siya na nangyari na galing dun sa same point niya na nagsabi 3 meters up. Kung may na ganun. Di ba naman isasabi na yung kaibigan niya nandito kagad sa head. Kasi wala naman sinabi, di ba? Pero kapag sinasabi lang isang person na 5 meters up, then 30 meters east, then 60 meters south, mga ganyan. Always start dun sa kung saan siya nanggaling last time. Okay? Yung tinatawag na displacement. If ever matakil man, yun yung displacement. So, the displacement is your final position. I mean, ano pa yun? Next lesson pa yun. Okay? So, focus muna tayo sa magnitude, okay? Magnitude, then sa direction, may tips and tricks. Okay? Magnitude natin, ito lang, ibig sabihin yan, yung magnitude ni R, yung number ni R, ipagmaminus mo lang yung dalawa. Okay? Example natin is, kunyari, nag-ano siya, UP to UST, then nag-SM North. Hulog. So, napakalayo ng UP sa UST. So, nag-11 kilometers south from UP to UST. After nyo bumisit ng UST, gusto nyo gumala. So, ibig sabihin, pumunta siya ng SM North EDSA. So, nag-9 kilometers north. Diba? So, let's take for example, ito siya. Then, ito yung gitna. So, if ever, so ito, example natin, nag-11 kilometers south. Okay, nag-11 kilometers south. We call this one U. Kasi UP, UST, U. Line U. Then, nagumala siya. SM North EDSA, so nag-9 kilometers up. 9 kilometers up siya, muna siya. Boosh. Yan. So, we call this one S kasi SM. Okay? So, sinabi doon, kapag opposite direction, our formula will be R equals P minus Q. Okay? So, substitute na natin. P natin is kahit ano naman dyan. Sa feeling ko, dyan kahit ano naman. So, let's take yung small na lang. Or yung pinakauna. So ito na lang. So, U minus P. Okay. So, CR. Ay, UP. Ang putek. Sorry. US. So, CR ay magiging CU. Substitute natin as 11 km. CS ay substitute natin as 9 km. So our R will be 11 minus 9 is 2 kilometers. Pero wait, there is more. Alin dito ang resultant vector kapag ganito? So ang resultant vector natin is nandito sa space na to, right? So ibig sabihin ang resultant vector natin is hindi yung kabuuan o yung nagamit. Ito yung natira. Okay? So parang sinabi, 11 mo ba? 9. So binawasan yung 9 sa 11. So ito yung natira. Around here. Okay. Dito. So ba't siya pababa? Okay, ganito. Pag opposite direction, kung ano yung mas mataas na magnitude, ganun yung direction palagi. So if ito north, kung 11 km north, 9 km south, ibig sabihin, pataas siya. Kapag pataas, magnitude mo is 10 kilometers, ay 2 kilometers lang, kasi then, pababa ka, so ibig sabihin, south. Kasi, pinakamadami is yung parang priority. Ako. Basta ganun. Kung yung may pinamataas na magnitude between the two option, is yun din yung direction ng magiging resultant vector.
Ito naman, ito yung kinakailangan na ng angles. So, sabi naman dito, okay, formula na ito is AX equals A cosine theta, then AY equals A sine theta. So, sine, cos, tandaan. Pag sinabing sine, Y. Pag sinabing cos, X. Yun lang. A stands for the magnitude. So, magnitude din yung number. Then, theta stands for the angle. Okay. So, ito din. The components of a vector can also be positive or negative. Ayan na. Depending on the position of its coordinate system. Ibig sabihin ito yung components. Components ay hindi ito yung magnitude. Iba ang components ang magnitude. Pag sinabing components, nakaiwala yung AX components mo nakaiwala yung AX components sa AY components. AX components sa AY components. Ngayon yun. Okay? So, kunyari we have this. Yan. So, we have that 6 meters and 7 meters. So, try natin i-solve yung 7 meters. Kung ano yung magiging components niya. Okay? So, let's write it here. Sa gilid lang. Bilis na to eh. So, AX will be A. Tandaan, X will be cos. X cos. You know, ganun. X cos, so pag sinabi X cos na agad, so X cos theta. So substitute tayo. A natin is yung magnitude, so we have 7 cos. Ngayon, ano dyan yung angle? Ang sino naman kung ano yung nasa ano yung kanyang Cartesian plane, coordinate. Pag sinabing east, pwede ito maging 360 kasi isang buong ikot, or 0 degrees. East. Sinabi north, 90 degrees. Sinabi west, 180 degrees. Sinabi south, 270 degrees. By 90 ang each quadrant. Okay? By 90. So, ito, saan siya nakarest? At nakarest siya sa east. So, ibig sabihin, we put 7 cos, either 360 or 0 will do. So, we'll do 0 na lang. Okay? So, 7 cos 7 cos 0 is equal to positive 7. Kasi right. Okay. So, AY is equals to A. Y is sin. Y sin. So, A sin theta. Substitute that. 7 sin 0 degrees. Put it in the calculator. This will give you 0 meters. Match up naman. Kasi sabi, X factor mo is 7. Pumunta ka nga, 7. Y factor mo is 0. Tama naman, hindi ka naman bumaba, hindi ka naman tumaas. Diba? Ano na? Okay, let's solve din dun sa isa. Component vector ni 6 meters. So, ano mo? Formula mo din is yan. So, AX equals excuse. So, A cos theta. Substitute that. 6 cos. Asan siya? South. So, ano south? 90, 80, 170. Just sakto sa 270. Okay? So, put that on the calculator. 6 cos 270. We get total of 0 method. Reasonable. So, we get the AY. Y sin. So, A sin theta. X cos, Y sin. So, Y. So, we put 6 sin 270 on the calculator. 6 sin 270. We get negative 6 meters. So, accurate naman.
Why? Kasi bumaba nga siya ng 6 meters. O kaya naging negative. Diba? And hindi naman siya nag-left and right. Kaya yung x value niya, hindi din naging 1 or 2 or positive or negative. Diba? So, ganyan mahanap yung mga components ng each of the line. So, ngayon, proceed tayo kung paano mahanap yung components and direction ng resultant vector. Okay, so our resultant is ito. Yan yung resultant. So we need to find the resultant using the formula na R equals, using component method to, ito ang formula for component method. Square root of summation of x squared plus summation of y squared. Itong formula na to, pwede mo to gawin with any direction. Hindi lang, kahit hindi perpendicular yung dalawang line, kahit hindi siya perpendicular, you can use this. So, substitute tayo. Summation of x natin, ibig sabihin, summation, so ipag-plus mo lang yung ax. So, 7 plus 0. Kita naman to. 7 plus 0. Okay? So, we have 7 squared kagad. Plus, so ipapag-plus mo din yung y. So, that is negative 6 squared. 7 squared is 49. Plus negative 6 squared is 36. Kasi negative times negative is positive. Add 85. So, square root of 85. Then, what is that? Natin two sig figs. We're gonna do 2 sig figs. Two significant figures, sorry. So, 9.22 units meters. And yung resultant magnitude. Okay, magnitude yan. So, ibig sabihin na ito is 9.22 meters. Okay? So, hanapin natin yung angle. So, ito, apply mo lang to. This is the direction niya, okay? Direction niya to. So, theta equals tan negative 1 is summation of y all over summation of x. Okay? If ever, baka nakalimutan nyo kung paano derive to. Ganito lang yan. Ano ang tangent? Diba? Yan yung TOA. TOA yan, diba? TOA. So, ibig sabihin, so kat-TOA. So, ibig sabihin, tan data equals opposite over adjacent. Kailangan mong maiwan dun yung data. So, yung data. So, lalagay mo ng tan negative 1 lang to. Diba? Yan yung derivation. Para mabaliktad mo. Okay. So, substitute tayo. Bili lang to. Ito lang yung tip nilalagay mo sa calculator kasi mahirap masolve to ng kamayan ang pagkakaroon ng trigonometrical function. Okay. Summation of y natin is negative 6. Then, ang summation of x natin is 7. So, magiging sagot here is 2 sig figs, negative 40.660 degrees. And if i-measure mo yan, ito siya, diba? Ganyan. I-measure mo yan, negative 40 is hindi siya pataas. Alam natin ng isang Cartesian plane. Cartesian plane ba tawag dito? Coordinate na lang. Coordinate plane is 40 is kapag negative, clockwise ka. So, ibig sabihin ko, ito 45. Dito ang 40. Somewhere around like, basta 40. Okay. Negative 40. Or, pag gusto mo naman gawin positive, i-minus mo lang siya sa 360. Or, ipa-plus mo lang siya sa 360. Kaya mo ay 319.4 degrees.
right around like dito yan. If that talk is na lang. So, yun yung ano niya. So, we have resultant vector of 9.22 meters in magnitude and 319.4 degree in the direction. And gano'n na. And that's how you add yung mga vectors. 3 case lang. Case number 1 natin is kapag same direction, ibig sabihin ipagpa-plus mo lang. Second natin case is perpendicular. Ibig sabihin gagamitan mo lang ng Pythagorean theorem. Parehas lang yun. Almost the same lang. And third nating case is kapag opposite direction. Ibig sabihin naman na ipagmaminus mo sila to each other, and kung sino yung may pinakamataas na magnitude. So ibig sabihin para siyang matira-matibay. Kung sino yung matira ng number at siya yung magiging direction. Okay? And if kapag hindi naman set yung direction, kunyari like hindi siya 0, 90, 180, 270, gamitin natin yung component method, mas madali. Kapag binigay ang angle na hindi magagamit-gamit. Okay? Ayun lang. Bye-bye. Tudong kubong.